ay sa iba't ibang bayan nakalagay. Meron po tayong infirmaries, meron din pong level 1 at meron po tayong level 3, ang Quezon Provincial Hospital Network, Quezon Medical Center. So ma'am, itong mga ospital na to, iniikot nyo rin ito. Kasi si Governor, pag nag-area kami, ang ending lagi nun sa ospital eh. Talagang hindi pwedeng hindi niya bibisitahin o kakamustahin. Iikutin niya talaga lahat yung sa mga kwarto ng mga pasyente. Talagang dito lang sa atin sa QMC, no? Talagang from time to time, kahit walang pasabi, pumupunta si Governor diyan. Ini-inspeksyon niya talaga. Opo, pinupuntahan din po namin. Ako personally, pumupunta po ako at bumibisita sa mga ospital. Ito pong nakaraan, nag-conduct po tayo ng mga general assemblies para makausap natin hindi lamang yung chief of hospital, kundi lahat po ng empleyado para ma-release sa kanila yung mga updates and bagong policies ng Provincial Health Office at ng provincial government. And then, meron din po kaming team na naka-focus talaga dun sa monitoring ng ating mga hospital and other health facilities. That is the Quality Performance Management Unit together with the other units of the Provincial Health Office. So tinitingnan po yung pasilidad according to the licensing requirements ng DOH and accreditation requirements ng PhilHealth so that ma-ensure natin na nakasunod tayo dun sa mga requirements. Doc Tin, kahapon may lumabas na balita, ano, yung sa Senado daw, tinutulak yung salary grade 19 para sa mga public nurses. Paano po ito makakatulong kung may push through yung ganito? May kakulungan po ba tayo sa nurses sa lalawigan, mga doktor, espesyalista? Yung sinusulong that will be able to attract nurses to join the public service. At hindi lamang po sana sa mga nurses, ganun din po sa iba pang health professionals. Kasi iba talaga yung bulk ng pasyente sa mga government facilities. And with regards to the number of health personnel sa ating mga hospital, definitely kulang po talaga tayo. Based on the prescribed staffing pattern of the Department of Health, malaki po yung kulang natin, lalo na po sa mga healthcare professionals, doctors, nurses, medtech, radtech, especially yung mga trained dun sa iba't ibang doktor, anong aspect. ratio natin? Kunyari, sa isang doktor, 1:100, ganun? There's no definite ratio dun po sa ating mga hospital. Iba-iba po siya ng requirement depending on the level and on the authorized bed capacity. So sa ngayon, hindi ko kabisado kung ilan po talaga. Pero generally, kulang tayo, lalo na po sa mga specialist sa mga district Kaya nga hospitals. kahapon nanawagan ka no, doon sa ating flag ceremony. Yes. Kung Opo. mga malalapit dito. Kasi hindi, sabi mo nga ma'am, doktora, hindi lang naman yung lalawigan yung sinaserbisyohan natin. Pati yung mga karatig natin, ano, yung dito sa Bicol area. Marinduque, Bicol, meron din po from Laguna and Batangas. May Kasi- mga pumupunta rin po Kasi dito kaya sa sa dalhin atin. pa nila sa Maynila, mas Opo. malapit dito. Dito sila pumupunta. Okay. Ma'am, doktora, pagdating sa no balance billing, paano po pinapa-implement ng province at na-avail ng mga pasyente? Yung no balance billing po, nagsimula po siya dito sa ating probinsya, particularly sa ating mga ospital under QPHN last year, 2025, first quarter of last year. Kasi napansin po namin nila governor na parang hindi siya fully implemented, though may policy ng no balance billing even before pa. So, to be able to implement that policy, nag-issue po si governor, draft coming from the Provincial Health Office, a policy strictly implementing no balance billing and no co-payment for eligible patients. So, yung eligible patients po ay mga indigents and financially incapacitated as assessed by registered social workers sa ating mga ospital. So, ibig sabihin po nitong no balance billing or no co-payment, yun pong mga pasyente natin na naka-admit sa ward or basic accommodation, wala po silang babayaran. So, ito po ay i-cover ng PhilHealth through PhilHealth packages. At kung meron pong excess, i-cover po ito ng other medical assistance. Meron pong coming from DOH, meron coming from DSWD. At kung hindi na po sapat yung galing sa national government, ay ito po ay sasagutin ng buo para wala ng balance ng Provincial Government of Quezon through the Provincial Social Welfare and Development Office at yun pong tinatawag natin na QFS or Quantified Free Service. So pagdating ng bill sa pasyente,
zero na po yun kapag ka sila po ay qualified. Ma'am, ano yung mga challenges na kinakaharap ngayon ng health sector sa ating lalawigan? Nako, madami po. Marami na tayong naayos. Opo. Marami nang naging improvement. Opo. Pero madami pa pong inaayos at kailangan pang ayusin. Number one po is the manpower, the human resources for health, yung nabanggit ko nga po. Kulang na kulang po tayo sa mga doktor, lalo na po sa mga district hospitals. Yung kailangan natin na set of specialists, wala, dahil malalayo yung ating mga ospital. So that's what we're trying to address, to recruit more doctors. Doktora, maputol kita. Katulad ng Pulilio, Opo. yung malalayo doon, ano? Ayan, Paano po yun? Polillo po is an infirmary. At yun lang yung nagsiserve dun sa entire island. Ang meron po tayo doon, meron po tayong specialist doon, isang radiologist. But the rest po ay mga general practitioner. Meron din po tayo doon pinapadala na trained na surgeon. So, pero hindi siya regularly na nandoon. So, yun yung isa nating malaking problema. So, one strategy to address that is to strengthen yung ating Claro M. Recto Infanta. Doon nila itatawid. Kasi opo, dahil nga naman hindi kung wala talagang ma-recruit na doctors to Polillo. But hopefully, after nung mga napaaral ng provincial government through scholarship, merong mapadala tayo doon. But for the meantime, yung ini-strengthen po natin is yung Claro M. Recto Infanta. And ngayon, marami na tayong improvements doon. So, nagkaroon tayo ng ICU, nag-hire din tayo ng respiratory therapist. Magkakaroon din po tayo ng neurologist at pediatrician. So, hopefully, meron pang mag-apply na ibang specialist. Claro M. Recto. Claro M. Recto. Gumanda na siya ngayon. Opo. Dahil talagang, pag nagbibisita, sabi ko nga, pag pumunta ng Reyna area si Governor Dr. Elandan, ang ending lagi nun doon sa Claro M. Recto eh. Opo. O talagang binibisita niya yun eh. Apo. So, kukuha pa tayo doon ng additional surgeon, OB, anesthesiologist. Doktora, yung mga challenges na to, no? Sa capacity mo, tsaka siyempre kay Governor na talagang doktor, primary niya talaga yung health. Eh, no? So, paano nasusolusyonan nito? Nagkakasya ba yung budget ng Kapitolyo? Yun po yung isang big challenge. Limited lang yung ating funding compared to the needs for the operations of all the hospitals, yung 15 hospitals natin, plus yung public health side natin sa health promotion, health prevention, disease prevention. Though limited yung budget, we're institutionalizing different strategies para po ma-sustain yung operation. So we encourage all our hospitals to apply for additional PhilHealth packages na available na hindi pa sila accredited, like the dental package, mental health package, animal biotreatment, tuberculosis package, etc. In fact, sa QMC po, nadagdagan na sila ng package, yung Z benefit package, mental health package, and dental package. So all our hospitals, yun po yung strategy natin. And then, we're also looking at the implementation of the Special Health Fund na ipupul po natin yung all incomes from PhilHealth and from national government agencies to be managed as special solely for health lang siya mapupunta. Ma'am, 5 years from now o 10 years from now, paano mo nakikita yung health system o yung ating mga health system dito sa lalawigan ng Quezon? Yung vision po natin kasi sa Provincial Health Office is that all Quezonians will be among the healthiest in Calabarzon. So hopefully, 5 years or 10 years from now, yung measurement for better health outcomes ma-achieve natin. Na wala ng nanay or buntis na mamamatay dahil sa pagbubuntis or panganganak, wala ng mga sanggol o mga bata na mamamatay due to vaccine preventable diseases, mababawasan din yung bilang ng may sakit na TB, mapapagaling natin lahat ng mga existing na may sakit pa na TB, and all other indicators ma-improve natin. And in terms of the health system, we hope that we'll be able to provide our constituents with a caring, equitable, accessible, and responsive health system. Yung lahat po ng facilities natin, not just the 15 hospitals under the provincial government, but also all our
primary care facilities under the different LGUs will be able to provide at least the minimum services they are expected to provide to our constituents. So kasama po dyan yung strengthening of the sub-provincial health system dito sa ating lalawigan. Doktora Tinano, katulad dito sa lungsod ng Lucena, yung ating QMC, di ba? Ito yung pinakamalaki. Third level po ito, di ba? Pero karamihan ng mga pasyente dyan, hindi naman sa pag-ano doon sa ating mga nanonood, taga Lucena talaga lahat yung pumupunta dyan eh. Hindi ba makakatulong kung magkaroon kunyari ng ospital, sariling ospital ang lungsod ng Lucena para ma-decongest yung mga tao natin? Kasi yung mga ibang kababayan natin na galing sa ibang distrito, 3rd district, 4th district, 1st district, dito rin sa QMC pumupunta eh. Talagang, kumbaga sabi nga nila, nabubulunan yung ospital natin eh, no? So, makakatulong ba yung ganito, ma'am? Balita ko, ginagawa na uli yung Lucena City Hospital. Yes, totoo yan, sir. Based on our statistics, majority of patients in QMC are coming from Lucena City, mga residents po ng Lucena City. So definitely, yung pagtatayo po ng ospital dito sa Lucena City, malaking tulong po yun para ma-decongest yung ating hospital. And not just the hospital, yun kanilang city health office, if they will be able to deliver the necessary services for a primary care facility. Malaking tulong po yun para hindi lahat ay yung mga pasyente dumidiretso sa QMC kahit na manageable naman po sa primary care facility level. Kasi doktora, yung mga ibang galing natin sa ibang ospital ng malalayo, ay dito rin dinadala talaga, sa QMC talaga. Pero merong ospital na in-inaugurate si doktora noong nakaraang taon, yung sa Tagkawayan, yung Eliasar, Maria Eliasar Hospital. Kamusta na po ito, Doktora Tim? Yung Maria Eliasar po is under the Department of Health. So it's under development. I think it's level 1 po sa ngayon, but parang ini-improve po nila to complete all the services para mas mapataas pa po yung level so that they will be able to cater those coming from the 4th district and Bicol area. Kasi boundary na tayo di ba? So yun. So yun, sa mga kalalawigan, napakinggan niyo po yung mga plano, mga challenges na kinakaharap ng ating health sector dito sa lalawigan ng Quezon. Pero bago tayo kilalanin pa natin si Dr. Tin. Dr. Tin, saan po kayo nanggaling? At para sa isang maigsing ma'am, saan po kayo unang yung espesyalista ninyo? Sige ma'am, nanonood yung ating mga kababayan. I'm Dr. Christine Majin Villaseñor Mercado. I am not a clinical specialist, but I specialize on the field of public health. So my background po is BS Public Health from UP Manila and then Doctor of Medicine from Pamantasan ng Lungsod ng Maynila and Master in Public Management, major in Health Systems and Development in the Development Academy of the Philippines. So yan, mga kalalawigan, napakinggan po ninyo yung credential ng ating health officer dito sa lalawigan ng Quezon. So bago tayo magtapos ma'am, meron kaming tinatawag dito na fast talk. So may 10 tanong ako na dapat mabilis mo masasagot. May kinalaman o walang kinalaman doon sa inyong profesyon, pero kailangan hinanda to ng ating mga writers, no? So ma'am, ready ka na? Okay po. Hindi ko to pinakita sa iyo kanina kasi sabi ko, hindi ko papakita. Surprise to eh. Sige ma'am. Ito yung ating unang question. Prevention or cure? Prevention. Physical health or mental health? Both. Health education or medical mission? Health education. Generic or branded? Generic. Generic. Theory or practical? Practical. Stethoscope or thermometer? Stethoscope. Day shift or night shift? Day shift. Sa food, hot or cold? Hot. Food is life or workout? Food is life. Leadership or teamwork? Teamwork Yes. and leadership din. Kailangan, of course. Both. Ano yan? After the pasok, describe. Bakit ganun yung mga naging sagot niyo, ma'am? Yung sa generic or branded, bakit? Kasi based on studies, ay reliable naman po yung mga generics and it is Yes. cheaper than the branded. Oh, okay. So, yan. So, napakinggan po natin mga kalalawigan, si Dr.
Tin Villaseñor, ang ating Public Health Officer 2 sa lalawigan ng Quezon. So, ito po yung unang episode ng ating podcast. Nagpapasalamat po kami sa pangalan ni Governor Dr. Helen Tan at mga miyembro ng Quezon Provincial Information Office, kay Direk RC, doon sa ating head writer si Tin, sa mga cameraman, sa ating technical, kay Rupert, at doon sa aming mga admin officer. So, Doc Tin, message po sa ating mga kalalawigan. Message ko po sa ating mga kalalawigan, panatiliin po ang inyong kalusugan. Tandaan niyo po yung mga tips na binigay ko sa inyo. At kung kayo po ay merong mga health concerns, pwede po kayong mag-visit sa aming page sa Provincial Health Office page at sa Refer Quezon, pwede po sila dong magtanong tungkol sa kanilang mga health concerns, navigation, and referral concerns. So, hindi lang po ito yung unang episode na tatalakayin natin yung tungkol sa kalusugan kasi ito rin yung pangunahing programa ng ating pamahalaang panglalawigan sa panguna ni Governor Dr. Helen Tan. Babalik pa si Dr. Tin, pwedeng may mga kasama siya, mga espesyalista, mga doktor pa, pati yung mga miyembro ng sangguniang panglalawigan na in charge din dun sa usaping pangkalusugan ay papaupuin natin para mapag-usapan natin ito at marinig nyo ng live itong ating Kapitolyo Podcast. So muli, mula sa Quezon Provincial Information Office, Jun Lubid po, nagsasabing kung sama-sama, kayang-kaya. Maraming salamat po. Thank you. Okay. Salamat.